Ipinatuloy ngayong Miyerkules, June 11, ang pagpresenta ng Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y bunsod ng naging botohan sa mosyong ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-remand ang kaso sa House of Representatives. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Makaraan ang ilang debatihan sa plenaryo matapos na formal na manumpa bilang senator judges ang 22 senators nitong Martes para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng isang mosyon na i-remand ang kaso sa House of Representatives. Ang mosyon ay nihayi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inamyendahan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil umano sa mga usapin na kailangang linawin. Gayunpaman, nakasaad din dito na hindi nangangahulugang ibinabasura na ang naturang kaso. Sa naganap na botohan, 18 sa mga senador na tumatayong hukom ang pabor na maibalik ito sa Kamara, habang 5 senador naman ang tumutol. Ang 5 tumutol ay sina Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Nancy Binay. Bunsod nito ay kinumpirma ni Senate President Francis Cheese Escudero na tumatayong presiding officer ng impeachment court na hindi na rin matutuloy ngayong Miyerkules ang nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment. Samantala, pumalag naman ang Makabayan Bloc sa naturang desisyon sapagkat anila ito ay labag sa konstitusyon kung saan kanila umanong inililihis ang tamang proseso ng saligang batas. Bukod sa wala umano itong legal basis, ay isa rin umano itong pagtalikod ng Senado sa kanilang constitutional duty na litisin ang mga impeachment case. Ganito rin ang naging posisyon ni Representative-elect Laila de Lima at ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kaugnay ng kaganapan ay nag-issue na ng writ of summons sa ang impeachment court laban sa Vice Presidente, kung saan binibigyan ang nasasakdal ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summon na tugunan ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang prosecution naman ay mayroong 5 days para sumagot sa tugon ni VP Sara. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nilinaw ni Senate President Francis Cheese Escudero na hindi nawala ng jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court patungkol sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng pag-remand o pagbalik ng kaso sa House of Representatives nitong Miyerkules, bunsod ng mosyong inihain ni Senator Alan Peter Cayetano na pinagbotohan ng senator judges sa plenaryo nitong Martes. Pagdidiin ni Escudero, nakasaad sa mosyon ang mga salitang without dismissing at without terminating na malinaw na patunay na umiiral pa rin ang impeachment court. Gayon din ang pagtalima sa kanilang constitutional duty bilang mga hukom sa pamamagitan ng pag-issue ng writ of summons. Aniya, bagamat siya ay isang presiding officer, hindi pa rin aniya kontrolado ang pag-intindi at pagtanggap ng bawat miyembro sa mga impormasyon at tanging korte lamang ang maaaring humusga kung ang mga aksyon ay legal at constitutional o hindi. Samantala, inamyendahan ng Department of Agriculture o DA ang legal action laban sa mga suspect ng 3.5 million pesos na halaga ng illegal sale ng mga unregistered fertilizer at pesticides sa Las Piñas City. Inaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Fertilizer and Pesticide Authority ang 4 na individual kaugnay ng iligal na pagbebenta ng mga unlicensed agricultural chemicals. Ginawa ang operasyon sa isang warehouse sa Las Piñas noong May 30. Ayon sa pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinigundahan aniya ang rekomendasyon ng Las Piñas City Prosecutor na arestuhin ang mga sangkot sa paglabag sa ilalim ng batas na Fertilizer and Pesticides Act. Dagdag pa niya, ang mga illegal activities na ito ay hindi lamang nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga magsasaka at kanilang produkto, kundi inilalayo rin sa layunin ng presidente na magkaroon ng isang food secured na bansa.
Kamakailan ay nagpahayag ng pagtitiwala si House Spokesperson Princess Abante na makatutulong sa epektibong pamamahala sa barangay ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal sa pagpapatupad ng House Bill 11287. Tungayan ang ulat mula kay Jade Buhon. Nagpahayag si spokesperson Princess Abante sa House Bill 11287 ukol sa pagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials mula 3 hanggang 6 na taon. Ayon kay Abante, maiksi ang 3 taong termino sa pagpapatatag ng lokal na pamamahala at pagpapatuloy ng mga programa sa mga pamayanan. In any position, maikli ang 3 years talaga for governance and leadership. Anya, umaasa siya na ang pagpupulong ukol rito ay makapagpapaliwanag sa mga tungkulin ng bawat barangay leaders. Matatandaan na suportado rin ni Representative Rufus Rodriguez ang panukala at sinabing magkakaroon ng sapat na panahon ang mga opisyal upang ipatupad ang kanilang mga pangako. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ng kongresista na maaantala ang halalan sa Disyembre sa pagpapatuloy ng mga kasalukuyang proyekto. Bahagi niya na itinakda ng panukala na magsisilbi ang mga kasalukuyang opisyal hanggang sa susunod na halalan sa May 2029. Sa adaman ni Abante ukol sa tinakdang halalan sa Disyembre, hindi masisigurado hanggat di may sasapinal ang bicameral conference. Aniya, marapat na hintayin ang desisyon ng Kamara ukol rito. Kung hindi man siya mapasa on the 19th Congress, meron naman ding 20th Congress pa tayong aabangan. So, wait and see tayo ngayon sa magiging progress on the term rationalization. Sa kabila nito, may ilang kongresista ang salungat sa nasabing panukala, kung saan nagbabala si Representative Raul Manuel na maaaring questionin sa Korte Suprema ang panukala bilang anyo ng postponement. Pagbibigay diin pa niya na hindi praktikal para sa mga kabataang opisyal ang 6 na taong termino. Mas makakabuti niya ang pagbibigay ng suporta at pagsasanay kaysa sa pagpapahaba ng panunungkulan. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan ngayong Disyembre, kung saan ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, may nakalaan ng 11 billion pesos para sa procurement ng mga gamit para sa halalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 tatayong judge sa kanyang kinahaharap na mga kaso. Matatanda ang nais ipatanggal ng legal counsel ni Duterte sina Judge Socorro Flores Lira at Judge Reine Alapini Gansu dahil sa umano'y pagkwestiyon sa kanilang jurisdiksyon. Sa kasalukuyan ay nakukulong ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crime Against Humanity. Samantala, isinama na ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang requirement ng pagiging hindi overweight bago ma-promote ang ranggo ng mga pulis. Kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na kailangan munang pumasa ng mga pulis sa physical fitness test at may normal na BMI o body mass index. Nilinaw ni Fajardo na ang implementasyon nito ay sa buong kapulisan. Kaya naman bukod sa PNP promotional exam ay kailangan na ring makapasa sa physical fitness test bago tumaas ang ranggo ng mga pulis. Susunod sa News Force. BOC pinaigting ang pagsusuri ng produkto kontra smuggling sa tulong ng WCO at JICA. DSWD isinagawa ang profiling ng halos 2,000 dating rebelde sa Lanao. NAIA subcontractor huli sa kasong human trafficking. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.